Kasi nung walang ganyan na solar, halos 15 days kami naabot naglalamay. Grabe. 20,000 inuubos namin sa diesel. Sa diesel po, ano? Diesel gasolina. Grabe. Eh ngayon po, nung nakakaroon kayo ng solar na gano'n, nakatipid-tipid naman. Pinakamataas na yung gastos ko na 4,000, 3,000. 4,000 sa diesel, ano? Kalakas nung natipid. Mainom talaga yung solar natin. Ayan, no? Medyo maulan sa gawin na yan. Yun. So, magandang hapon. Kita ba ako sa camera? Oo po. Ayan, no? Magandang hapon po. Ayan. So, nandito na naman po tayo. Galing po kami ng Manila. So, meron po kaming... Yan, kasama pala si JC tsaka si Temtem. So, galing po kami Manila. May pinick up kaming tarapal pa rin, ha? For sale pa rin yung tarapal namin. So, hindi ko na inulit yung video na yun kasi alam ko namang marami na ako na video tungkol sa kukuha ng ating tarapal. Then, may bago tayong business. Meron po tayong ice maker machine. Oh. So, i-unbox po natin yan sa mga susunod na araw. Abangan nyo po ulit. Marami tayong business na sinisimulan. Kaya subaybay lang kayo. Tulad po ngayon, nandito po kami ngayon sa Quezon, Nueva Ecija. So, meron po kaming i-meet na client na magpapakabit ng ating solar pump. O, diba? So, yung mga binivideo ko na solar pump doon sa aming bukid ay meron din pong gustong magpakabit. Kaya, i-ocular po natin ngayon. Samahan nyo po kami. Yan, ni JC. Mag-hi ka na nga. Tsaka ni Temtem. Ayan. So, andito na po kami sa Quezon. Maya-maya, makakarating na kami dun sa aming pupuntahan. Samahan nyo po kami. Yan. So, malapit na raw po kami. So, may tindahan ng RC. Ay, Bonilla pa. Nasaan? Ayun na pala. So, dito tayo pupunta sa Bonilla Farm. Asya ba tayo? 250 meters. Ayan, so nandito na po kami. Sir, magbablog na ako. Susulitin ko na. Kamusta po? Kayo po ba yung ka-chat ko? Ako po si Charlie. Kayo po si Sir Billy. Opo. Nandiyan po ba si General? Anong kinako? Kumbaga parang... Anong tawag dito? Sir, pwede bang i-vlog kita? Nakikura ko. Okay lang po. Pare-parehas na tayo puro pawis na sa vlog. Galing ako sa bukid eh. Oo po. Ilang hektarya po ba to? Dalawa lang yung sinasabi. Dalawa. Puro pala yan. So, saan natin ipapakabit yung pump na sinasabi niyo po? Malayo sa gabi. Malayo. Paano pupuntahan natin? Ngayon? Paano ba ang... Mga ilang minuto po sa ba? Sa bukid. Baka... Hindi pwede yung ganyan. Kapatid ko nga po pala, sila yung dalawang engineer kong kapatid. Pero makikita naman natin kung saan gawing gitna kasi eh. Sige, tingnan natin. Kaya dyan tayo gawa sa... Saan mo ba? Dito na, para... Galing po kasi kami Manila may kinuha kami. Sabi ko, daanan ko na nga kayo. Galing po ako seminar kahapon Paano kasi medyo natitiktikan ng ng balong. Paano po? Hindi ba yun? Hindi. Yung pero na 3 horse. Pa? Pagka 3 horsepower, hindi maagad. Pero ano po ba yung nakakabit sa kanya ngayon? Distress lang ng self-priming. Distress? Kaya lang, pagka inilakas ko, naagad yung tubig? Ganun din po ang mangyayari. Ang gagawin nyo po doon, ihihina nyo din kapag sa solar. Ay, may hinaan din siya. Opo, may hinaan din po yun. Ayun. Kumbaga, para hindi po maagad yung tubig, Meron naman po yung switch. Tuturuan namin po kayo na pwedeng hinaan yung tulo ng tubig. Ayun pala. Pagka ganito kasi sabay-sabay lahat nagbobomban sabay-sabay po. Pero nung katatayo yun, hindi malakas ang Hindi malakas yung... Malakas yung... malakas po yung tubig. Pero mababa lang po yung balong niya. 9 lang. 9 meters, Opo. So, ang nangkuhan po kasi nun, kumbaga ang gusto nyo, 3 horsepower, sana kung... Tapos, di 3.
Di-tres po yung tubong nakalagay doon, Di tama? 4. Ah, di 4. Opo. Eh, di sakto lang po pala. Kala ko di-tres. Di 4 yung ano. Opo. Sarap dito, kuya. Meron pala kayong fish pond, Dok. Sayang. Hindi nyo nilalagyan hito. Yung kabila, tilapia. At tilapia po. Yung ando sa may testing pan, may hito. Mm. Ay, di hito. May iba pong kuhan. Alaga. Sayang, oh. Pero parang sa amin. Ay, anong tinanim nyo tayo dito? Sa Na palay? 160 yun. 160 ba? Special yun ah. Mm. Wala nang problema sa dadaanan kasi pagka ano, kakariton lang yung mga gamit. Ay, yung mga gamit po, ano? Mm. May magkakarito naman po. Ah, meron tayong makukuha dyan. Mm-mm. Pero hindi naman gaano ba kalayo? Mga 30 minutes o isang oras? Ala naman. Pinakamatagal na yung 20 minutes, baka ala pang 20, baka 20 nasa 10 minutes lang kung lalakarin lang. Hindi naman. Paano daw po yung solar panel? Kakalabaw na lang din. Yung iba kinalabo. Kagaya nito, mga kinalabo yung mga solar na yun. Ay, makikita yung solar dito. Ah, may solar din kayo? Meron, ano yan eh. Bali, 4 yung pinakabit ni General, ini-request Sa DA. sa NIA. Sa NIA pala. May ilog po ba dito? Wala. Na-request niya. Galing na si General ah. Kasi ang dun sa amin, kailangan daw nakailog eh. Ito, deep well din sa tubo rin. Opo. Yan, medyo inuubo tayo. Ala, hindi kaya ng Makapag-baska. solar na ano. Ah, kasi hapon na po eh. Hindi kaya po na. Hindi, pagka yung basal, hindi niya kaya lahat supplyan. Ah, kasi marami yung nangangailangan. Nagkakasabay-sabay po, ano? Ito, oh. Meron pala dito solar. So, bigay po noong NIA. Ano yun? Di sa issue nakabuon, pero di-tres lang yung ano niya. Yung bumubuga, no? Submersible po yung nakalagay. Oo. 4 na pyesa yan. Yung nakabuon. Ito, malalim. Yung lahat ng ano, malalalim lahat ng... Doon sa lalagyan nyo po, Ano lang, 9 meters lang halos yung ano. yun, mababaw lang. Balong, oo. Baka kako, kasi pagka malalim, ang kailangan natin doon, yung submersible na. Kaya naman doon sa ilalagay. Dito lang yung sa gitna na yun. Yung pa isang solar eh. Dito naman sa gitnaan dito. Ay, gigitnaan dito. Hindi kaya? Ito? Itong patubigan, ano? So, ayan daw po yung lalagyan po natin ng solar sa pinakagitna. Tapat, yung may kahoy na yun, tapat nun. Saan yung? Ayun daw, sa may gitna doon. So, magkakaroon po, may tambak po na lupa doon. Ay, edi, Bukid din, ganito rin. paano, saan lalagay? Huhukay na lang. Ng... Nandun po ba yung tubo? Oo, andi tubo. May base po doon. Paglalagay ng ano, Ng... sasakuhan ng ano. Para papatungan ng... Tapos yung huhukayan, doon din po maghuhukay, ano? Sa bukid na rin. Opo. Ilang metro po yung lalim ng tubig doon? Halos nasa 7 lang, 7-8. 7-8 meters. Ba't walang makina yata doon, kuya? Meron? Asan ba? Ayun? Yung tapat itong patuto na yan, yun. Ayun, yung may nakaano na yun. Ah, yun, yung may kuha na yun. Hindi ka Hindi kita. Kaya nga. Ito yun. Opo. Ah, ayun pala. Ayun pala. May malapit naman pala, kuya. Ayan. So, ayun yung tubo na lalagyan natin. Ano ba gusto nyo, kuya? Dual din natin? Oo. Kumbaga sa gabi, diesel, sa umaga yung ang tawag Ito, dito? itong bomba na, yung solar, oo. Opo. Ayun, oh. Lakas din pala ng tulo, no? Yun nga lang kapag... Solar sa dulo. Oh, yun nga. Ngayon nga lang, kapag sobrang lakas ng tulo, kailangan yung hinaan para kasi nauubos yung tubig, no? Ayan, nung inilax ko under, Opo. Kailangan naka-maintain lang. Pero pagka umano na yung water level, Tumaas na. Opo. Ay. Sakto na. Eh, makakatipid magsaka ngayon dito. Tag-ulan ako, eh.
puro bomba pa rin. Puro bomba pa. May irrigation, walang irrigation dito? Hindi naman maagos irrigation dito. Parang sa amin din pala. Pangatlo na hanap yaw. Pangatlo na. Parang sa amin din, kaya naisipan ko mag-solar eh. Grabe gasto sa diesel, ano? Lagi nga ako, magano ko nga sa YouTube. Opo. Nakita ko yung na naka-dual, gusto ni General. Marami nga nagkakagusto ng dual. Kaya po, 3 horsepower, pero yung D4 din po yung kwan. Yung pump niya. Opo. Alam D3 nun yung pump nun. 2 horsepower po. Kaso, D3 na tubo. Ganon. Nakausap niya na. Bali lang horsepower po yun kasi karaming panel. 16 yung panel na yan. Kadami nga eh. Mas malaki mas mataas ang wattage nung nasa dulo kaysa yan. Nasa dulo. 7.5 yung ano yan submersible. 7.5. Yung malalaki ano. Kaya nga, hindi naman po nawawala dyan yun. Kasi naka-open yun. Hindi naman po, ano. Hindi nawawala. Opo. Hindi, may mga nakapadlock lahat yan. Yan, may padlock yan dito, hindi lang maano rito. May mga ba yun? Sabagay, pagkatapos ng anihan ko, madali lang naman tanggalin yun. Uwi na lang, ano. Yung surface pump natin. Ay, oo, yun. Kapag katapos ng anihan. Hindi, yan, baka papakuran na yun. Lalagyan na ng bahay. Lalagay doon. Opo. Nakita mo na yung lalagay, yung gagawin daw dual. Dual din. So, isang diesel, tapos sa kabila, yung solar. Balak din kasing lagyan ng kuryente. Opo. Kaya gusto i-dual. Nakausap niyo na po ba si General? Si General, doon sa kaya niya sinabing, yung sa quotation ko. Sabi ko, wala namang problema yun. Basta ako napapag-usapan yun eh. Sige, nung sinabi nyo sige, Opo. go. Tawagan mo na siya. Madali pa lang makausap si General. Pupunta daw po ba? Hindi naman po. Sa A13, andito siya. Opo. So, kailan niyo po ipapaschedule yung paggagawa? Kayo po ang... Ako na lang, ano? Kayo po ang tatanungin namin. Kayo lagi. So, next week, pwede nating i-schedule na yan, ano? Opo. Hanggat may dadaan sana eh. Ay, hanggang kailan po ba may dadaanan? Para pagka ikakariton natin eh. Oo nga, para makadaan na, ano? Next week po, pwede pa yan. Hanggang mga 20 pa naman yung mga... Yun pala ba? Mga Monday, Tuesday. Bigyan niyo po kami ng mga 3 days. Monday, Tuesday, Wednesday, no? Isa sa 3 araw na yun. Ayun po. Tatawagan po namin kayo. Pa-selfing at para ma-send ko kay Sige po. General. Ako. May hinaan naman siya. Aba, may hinaan po yun. Tuturuan namin po kayo na may hinaan. Okay naman pala. Pag hinaan. Pag naagad ang balong, Yun nga, yung sinabi nga ni Kuya kanina, pagka naagad ang balong, mauubos yung tubig. Ang kagandahan naman po doon, may hinaan. Kiklik nyo lang po yun kapag nalalakasan kayo. Pipindutin lang po. Yung sa huling video ko, alam ko, naglagay ako nun eh. Dito po ako yung wattage, dito yung RPM, nasa RPM eh. Ala yan eh. Kabud na lang tumutulo. Walang controller. araw lang. Pag inon nyo, tutulo lang. Yan ang nakakaubos ng tubig. Pagka naani balong, kagaya nung yung Opo. sumitulo niya, medyo pag ganun-ganun siya. Ilang metro daw po yung lalim yan? Ano yan eh? 4 yung nakabaon dyan eh. 4 na piyesa eh. Pinakailalim na. Yung isa ron, dito. Pero ayun na may controller. Tinignan nyo ba yung controller? Walang ibang kwan. Wala masyadong ano eh. Bagay. Sino po nagpapaandar nan? Ano na kaagad dyan? Hindi na namin pinapatay. Hindi na rin. Basta pagka minute, kung sana siyang... Opo. Andar. E di kahit walang saka, umaandar din. Hindi, pagka pinapatay na namin, meron naman breaker. May breaker. Sa breaker na lang po pinapatay. Tama. Ay, tatlo ay isa, ayun pa isa. Ganun nga. Ang dami pala dito. Grabe. Ang dami nagsasaka dito. Ano? Ilan po ang capacity ng isang solar ng ganito? Ang, kunyari, di ba sa isang solar, 50 hektarya, gano'n. Ilan ang nasusuplayan ng solar po na yan? Pagka yung nakatanim, baka yung pa 1 hektarya lang. Sa Ay, isang gano'n. araw. Kala ko naman marami. Maghapon. 4 weeks pa sa panahon. Pero pagka yung basal kang papatubig yung basal, ay, yung isang pitak lang na ganito kalaki eh. Yun lang nakakaya niya. Ay, gano'n. So, kung Mabilis pala, kasi matuyo eh. Mabilis matuyo yung lupa eh. Gano'n niya, kapag sa tag-araw, lalo na.
Kaya mas maganda talaga yung dual na ginawa namin, ano? Kaya nagustuhan ni General. Lahat ng mabuting nakikita puro bomba yun. Puro Eh, bomba. mga tapatan lahat yung mga ano na yan. Ah. Maluwang po dito, ano? Puro gastos. Yun nga. Sa amin din eh. Yung bukid ko po doon, puro talagang diesel. Wala rin po kami irrigation eh. Kaya talagang madugo kapag ka nagsasaka. Yung mga irrigation nakakaingit eh, no? Grabe gastos Sa nila game- sa isang hektarya. Sa game ba? Kamura lang. Iba ang ano ng irrigated. Opo. Mga bomba, no? Mga nag-iilan po ba kayo dito? Mga isa-isa hektarya, ilan ang naaan eh? Ay kaso 160 din eh, no? Konti lang din yung ani nun. Oo po. Ay, naka-100 lang itong diretso na. Itong 2 hektare, 100 lang. Oo, may na kasi ani ng 160. Ba't di kayo magkuhan? Hybrid o hybrid? Hybrid yung inano ko rito nun. Eh, nabitin niya sa tubig. Ay, yun nga, hirap. Nabitin. Yung balong nga din kama, no? Yun ang mga challenge sa pagsasaka. Kaya wag nyo na pong binabarat yung palay namin. O kaya wag nyo na rin binabarat yung mga commercial rice natin. Ayan, para kami naman mapaboran. Ayan, sabi nga ni Kuya. O, di ba? Pagka matawagan si General para makausap nyo rin. Ayan, no, umiilaw na yung solar. Ay, yan na yan. Di na under yan. Kasi may kulimlim na. Ilang tilapia pinilalagay nyo dito? 6,000 yung nakalagay dyan. 6,000. Ano pinapakain nyo po? Bahala na siyang mabuhay. Ay, gano'n. Hindi ka nagpapakain pits, no? Hindi. Hindi po. Ayos pala yung tilapia ganyan eh. No? Wala nang... Vlogger eh. Opo. Yung farm for life po kuya. Doon ako nakita ni kuya. Paano ka sa vlogger? Panoorin nyo kami. Naghihito po kami. Nakita ko sa Nagpapalay. dito eh. Nagpapalay. Ngayon, nagsosolar. Ay, meron kaming hito sa may Santa Rosa eh. Kamatay. Ha? Bakit po? Eh, ang duto ko naman, baka kakulang sa tubig. Kasi Sobra init. Opo. Dahil namatay. Iba, ganito na kalala ko. Tapos gabi mo na napakain eh, ano? Kasi yung mga yung ng manok, paging mago ko pinapakain. Opo. Eh nung gabi ko napakain. Eh nung kinabukasan ng madaling araw, lutang na ka. Nagkamatay. Nagkamatay. Nako, baka po dumumi yung tubig, di napalitan. Usually po kasi kapag umiitim yung tubig, manok yung pinapakain, hanggat maaari, nagdadagdag po tayo ng tubig. Nabulok na yung bitukan ng manok. Eh gabi ko na napakain, dahil tibing mati. Eh napakain mo ng hapon. Ganabukas. Araw. Tsaka yung sobrang init, yun, Eh nga, bukod nung araw lang na yun talagang Eh ang doda namin doon, yung umalis siya para sumubo yung pinakain namin. O tsaka sa tubig. Sa tubig, opo. Sumabay pa sa init, no? Oo, yun ang naging doda namin. Grabe, lalaki nun, ano? Harvestin eh. Sayang. Ginawa nyo na lang sana fish amino acid. Yun lang namin, tinabunin lang namin. Opo, ganun yung tinuturo. Yung sineminar ko kahapon kay Dan Bolos, yung tinuturo niya yung fish amino acid, yung sa isda, tsaka molasses, yun yung ini-spray sa palay. Mas dumadami po yung Kakausapin mo ba? Pwede naman po. Eh, tatawagan ko lang. Para yun yung susubukan ko po sa tag-araw sa susunod eh. Ikaw, sasama ka sa vlog. Takot makita sa video. Hindi naka-online. Hindi, may mga, nakita ko may mga hayop din po kayo dyan eh, no? Bibe. Dami. Tsaka tilapia. Nahilig talaga sa farm si sir. Ang kwan lang naman eh, kapag kunyari, tapos ka na magpatubig, edi sila naman, ano? Ang kwan kasi doon eh, tulong-tulong na lang, lalo na yung mga kapitbahay. Yun yung pinaano niya na yan. Ni-request niya. Lahat Para daw po. magkaroon ng... Kasi nung walang ganyan na solar, halos 15 days kami naabot naglalamay. Grabe, papatubig. 20,000 inuubos namin sa Sa diesel. diesel po, ano? Diesel gasolina. Grabe. Eh ngayon po, nung nakakaroon kayo ng solar na gano'n, nakatipid-tipid naman. Pinakamataas na yung gastos ko na 4,000, 3,000. 4,000 sa diesel, ano? Ang kalakas nung natipid. Mainom talaga yung solar natin.
Kahit hindi yun yung solar pa namin. Lalo na ngayon. Ang sabi nga nila sa akin ang buhay ng bukid nasa tubig talaga. Mm. Nakita nyo ba, nag-grab din ako ng grapes. May grapes din sa amin. Naka-agritourism din po kasi kami. Kaya nagpapabunga din ako ng grapes doon. Hindi na po kailangan pumunta ng La Union para magkuha ng grapes. Dito lang sa atin meron na. Baysiha. Baka magano pa sa'yo pagka nalaman na naghihito ka. Nagtuturo po ako, nagpapaseminar din po ako. Eh, lalagay yung testing pa na yun, lalagay na hito yun. Nakita ko nga, merong aquaponics. Hindi, yun tsaka yung fish pan doon. Yun, Meron po yung fish pan dati doon. swimming pool. Oo. Nagpapaseminar din po ako sa hito eh. Sa June 29 po, meron po akong paseminar online. Online. Opo. Nung last seminar ko, may face-to-face. Ngayon, hindi ako maka-oo sa face-to-face at 3,000 inilagay namin doon. Baka natitira na lang yun. Nasa 20 piraso. anong size po kayo nagsimula? Baka maliit masyado. Ayun, 2 inches, 3 inches lang. Kailangan po ang mga nagsisimula, mga 5 inches para hanggat maaari. Mataas na po yung survivability niya. Meron kami nakikita lumalaki. Konti lang. Nawawala. Alam mo kami nakikita patay. Pinagkakakain po yun. Sa hito po kasi meron tayong tinatawag na shooter. Mga 2 weeks lang, panigurado may makikita ka na malalaking ganyan. Meron niya. Kinakain na po niya yung maliliit na kasama Dapat pala inihiwalay yung malalaki. Lalo na kung hindi kayo nagpapakain. Papakain naman. Ayun. Kung ang kakainin, kahit na kinakain pa rin po niya yung kasya doon sa bibig niya. Ito, yung nasa aquaponic na yan, malalaki na yan dyan, 6 na piraso eh. Hiniwalay ko nga doon sa maliliit eh. Okay pala eh. Kasi importante po sa paghihito, sorting talaga. Kahit naman po sa tilapia, kinakain nila yung sobrang liliit. Hindi naman sila carnivorous, pero sa tilapia, yung kasya lang din sa bibig nila, kinakain din nila. Yung mga anak-anak nila, kinakain din yun. Kaya natural ko na po yun ng Bimili pa nga siya ng mga isda eh. Ano yung binili niya na? Kami na lang kamo kayo bumili ng fingerlings. Hindi, lalagyan talaga yun eh. Opo, ganun nga. Lalagyan din ng fingerlings. Nagpipisa na kami mga next month siguro. Ano lang eh, kasi kung tumatagas eh. Opo. Kailangan takpan talaga. May lahat ng mga sulok yung pinag-grinder ko, tsaka ako lalagyan ng silicone. Opo. Napapatuyuan naman po yun. Napapatay naman lahat ng mga residente doon. Naka-tiles eh. Ay, naka-tiles pa pala. Sa concrete? Dating po naman. Dating po. Ito pala. Concrete pan pala. Kala ko pan. May pang aquaponics din si Sir eh. Dito ko muna nilagay ba ito eh. Opo. Hito po, ano? Basta napapalitan naman po ng tubig yan. Ito. Napapalitan, may source ng tubig yun doon. Ayun pala, oh. Andun din yung drain sa gitna. Oo. Naka-tiles nga pala eh. Madudulas pa kayo dyan. Binilan niya niyang parang hayong hangin. Hindi ikot para doon mapupunta yung dumi sa... Parang ang ginagawa, biofloc, yung setup. Biofloc. Opo. Para, sa 4 na gilid po yan eh, no? Parang umiikot. Ayun, tinanggal ko nga yung host na. Tapos naglalagay din kayo ng probiotics. Meron Opo. Biofloc yung ganyan setup para mas marami ay kayo nilalaman. Sa YouTube din nakita. Opo, ganun niya. Kaya Pinoy Palaboy. 3x4? 12. Mga casualant po dyan, mga 1, 2. Ganun lang po ako mag-estimate 100 pieces per square meter. Pero kung gumagawa kasi kayo ng technology na tulad niyan, yung biofloc, talaga nadadagdagan po yung capacity pagka ganun. Yun nga lang, hindi kasi ako nagtuturo ng biofloc. Kaya hindi ako masyadong familiar sa ganong system. Tama-tama pala, ko rin, i-recommend ko rin pagka pang 1-2 lang ako ang kailangan. Para hindi po sila siksikan. Kasi ang nangyayari po doon kapag sumusobra ng dami yung nilalagay niyo po sa isang container, tama, nabubuhay po sila, lumalaki po sila, kaso sobrang bagal.
Ang maximum capacity para lumaki ang hito is nasa 100, recommended pa rin po tayo na 100 pieces per square meter. Ganun po. Tapos 5 inches kayo magsimula. Sa inyo po yun, 3 to 4 months, meron kayong maaaning mga shooter na malalaki na. Siguro mga 6 months, ubos na po yun. Mga magkakasing laki na sila. Kailangan lang talaga, nagka-partial harvest po kayo ng 3 months, 4 months. Tatanggalin nyo talaga yung sobrang lalaki na pwede nang i-harvest. Ayun. Yan, tumatawag na. Hello po, tito. Hello po. Tumawag ka? Apo, andito po yung sa solar po eh. Okay. Kausapin daw po kayo. Ay, hello po, sir. Ganun. Ayan po, kami, Charlie po ito. Hindi naka-picture. Opo. Charlie. At tiga Nueva Ecija po. Sa San Antonio po. Sir. Bali, next week na lang po natin ikakabit. Ayun. Ano po? Pinatay Busy na. to, busy. Kaya nga. Kinonfirm lang na. Eh, ganun na lang po, kuya. Para hindi na kami masyadong gabi. Naabala ko na rin, kuya. Wala. Kuhanin ko na lang dito. Salamat po. Next week na lang po. Next week po. Sige po. Thank you po. Ayan. Magpakabit pa rito pagka nakita yun. Kaya nga. May ahente pa. May ahente. Oh, tama. Bibigyan. Walang problema po sa atin. So, ayan. Nakausap na natin Sir Billy dito sa Bonilla Farm, ano. So, mag-e-end na rin tayo ng video natin. So, hanggang dito na lang po itong vlog na to. Like and subscribe our YouTube channel. And patuloy po kayo sumabaybay sa mga content na ganito. Ngayon po ay solar installation naman yung mga content natin. So, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Like and subscribe. Umuulan pa po dito.